Minsan pa ay magbukas po tayo ng ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nanga sa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po na Ikaw po ay tinawag na Diyos ng kaaliwan. Ikaw po ang Diyos na tagapagpala at nagbibigay ka sa amin ng sagana. Sa bawat pangangailangan ay nandun ka. Ikaw po ang aming kasapatan at katugunan. Sa bawat karamdaman, Ikaw po ang aming kagalingan. Sa bawat karumihan, ang kalinisan, ang kaloob mo sa amin. Sa pagtawag sa iyong pangalan, inaalis mo ang lahat ng ito kung kami nagpapakumbaba. Salamat po sa bawat kagipitan. Ikaw po ang Diyos na aming tulong, Panginoon. Kaya tinisin mo po kami sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan, kami yung patawarin at magkaroon nawa kami ng unawa kung ano po ang kahulugan ng pagtawag mo sa amin. Sapagkat ikaw may sabi, sa panahong ukol, ikaw ay aking tinulungan. Narito ang araw ng kaligtasan. Panginoon, salamat sa mga salita mo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa iyo po namin tinitiwala ang pag-aaral na ito. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Napakahalaga po ng pagkakatawag sa Diyos na Diyos ng kaaliwan, ng comfort. Sa lahat po ng panahon at sa lahat po ng sitwasyon, hindi lang natin nakikita na masyado. At dahil ang ating pagkaalam sa Diyos ay yung Diyos po na tumutugon sa ating pangangailangan kapag marami tayong mga kagipitan, siya po yung ating kailangan tawagan at tama naman po. Sa pangangailangan natin, siya tumutugon sa lahat-lahat ng bagay. Siya po yung Diyos na tinatawagan na maraming tao. Pero hindi po natatapos doon at napakahalaga na makita natin talaga bakit ba tayo tinawag ng Panginoon sa buhay na ito, no? Sinasabi ho ng Biblia na napakahalaga na sabi po rin dito sa Corinto, 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Ang sabi po dito, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa, no? Tandaan po natin, nagsisiasa kay Kristo. Paano ibig sabihin po nun? Tuloy ko lang po. Ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ulitin ko po, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Tayo po pinakakaawa-awa, kapatid. Bakit ka ba sumasampalataya sa Panginoon? Dahil ba sa mga pangangailangan natin? Siya po ay sumasagot ng pangangailangan kahit yung mga tao na hindi pa ho nakakakilala sa Kanya. At lalo na, maging ang mga ibon na hindi nagpapagod ay nakakatanggap ng biyaya at pagpapala. Pero sadyang ang tao ay ang hinahanap lamang ay mga material na bagay, mga bagay na pang-araw-araw, mga bagay na panlupa lamang. Sumasampalataya ang marami kay Kristo for this life only. Naunawaan ba natin? You believe in the Lord because you receive more. And if you are blessed materially, then you say, totoo ang Diyos. Pero pag dumadating na sa mga problema, ang sinasabi natin ay para nag-aalangan na tayo. But hindi po ganun si Christ. Lagi ko po sinasabi, gumaling ka man sa iyong karamdaman, mamamatay ka pa rin eh. Amen? Tama? Ini-embrace ba natin ang
ang karamdaman? No. Kaya tayo nagpe-pray na maalala ko po si Jesus Christ nang siya po ay nandito, nakita niya yung isang lumpon nakasakay po doon sa doon nakalagay po doon sa parang stretcher. Pinasok po nila, ibinaba mula doon sa bubong kasi ang dami yung tao. At nang ibaba doon, alam niyo po sabi ng ating Panginoon sa kanya, your sins are forgiven. Marami hong taas ng kilay siguro. Marami hong hindi ano bang tamang term, patawaran ng Panginoon. Marami hong hindi kumbaga sana umismid eh. Kaya sabi ni Jesus Christ, anong mabuting sabihin, ang mapatawad siya sa kasalanan o tumayo ka diyan at lumakad? Pero para kayo maniwala na meron akong karapatan na magpatawad ng kasalanan, tumayo ka diyan sa iyong higaan at tumayo yung tao. Tandaan po natin, throughout the Bible, pag babasahin natin ang Biblia, ang layunin ng Diyos sa tao ay makaalis sa kasalanan. At ang pinakamalaking kasalanan ng tao ay yung tumingin siya sa mga material na bagay. Ang laman ay material. Pag tumingin ka sa tao, magiging idol mo siya. Humanga ka sa kanyang kabutihan, nakalimutan mo, yung Diyos ang mabuti lamang. Gagamitin niya ang lahat. Nakakakain ka na masarap, natitingin ka doon. Kaya ang Diyos, ang Panginoon na nagkatawang tao ang Diyos, ay pag siya magpe-pray po, hindi po siya sa blessing nakatingin. Siya tumitingin sa taas. Bakit ang mga Kristiyano, pag nananalangin at may pagpe-pray na pagkapala, di ba? Bakit tayo pumipikit? Kasi hindi natin tinitingnan yung blessing. Kaya tuyo yan o anuman yung pagpapasalamat mo, ang mahalaga, kanino nagmula yung pagpapala na yon? Kanino? Sino ang nagbigay? Kaya ho, pinapakita na tayo po dapat doon nakatingin sa tagapagpala at hindi doon sa nagpapala. Idolatry po yon. Pag sinabing idolatry, kasakiman. Ang form of idolatry ay isa pong form ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang po yung mga rebulto, kundi po yung mismo na yung Diyos, pinalitan natin sa puso po natin ng kung ano-ano. Wala tayong oras sa Panginoon. Sabihin natin, wala tayong oras dahil sakim tayo. Amen? Basta inalaw ni Lord, okay lang. Amen? Kasi, kaya nga tayo nakakadalo sa gawain eh. Dahil, andun na yung heart natin. Pero sabi nga kanina, medyo inano ko lang yung statement, ay, inaayos tayo na Diyos. Amen? Para magkaroon tayo. Alam niyo ho ba, ang mga believers noon ay they sell all their lands, they sell everything, and then, nag-gather sila. Iniisip ko kailan kaya mangyayari yon sa time of persecution. Kasi marami naman ho, na may mga sabi nga ay hindi yung liit o laki, kundi yung direksyon ng church. Ang church po ay bine-bless niya ay iba-iba ho ang ating sukat. Iba-iba ho yung sukat ng kakayanan. Hindi tinitingnan ng Diyos yung sukat ng laki o liit. Ang tinitingnan niya ay yung pagiging bahagi mo sa iglesia. Ngayon, pag ang tao ay nasa material na buhay, mas uunahin niya ang sarili niya. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa church, ay nandun po yung provision niya at ginagamit niya yung mga kapatiran. At pinoprovide niya sa pamamagitan ng mga paghahanap buhay natin sa ating Panginoon. Kahit kailan ay hindi ko sinasabi sa mga tao na ganito, ganyan. Sabi nga natin, provision lahat ni Lord eh. Pero pag ang tao ay sumobra
Ano ba yung sinasabi na sobra o hindi? Kung titignan po natin sa Timoteo chapter 6, verse 3, tingnan po natin. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Okay, may sinasabi yung Bible na aral ayon sa kabanalan. Teaching according to holiness. Hindi ho tayo holy. Binanal tayo at babanalin pa tayo. Okay, sinasabi rito. Verse 4, ang gayon ay palalo walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at sa mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala, pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan. Ito na po. No? Sino-sino? Yung mga ito, yung mga taong ito, salat sa katotohanan daw. Na ano akala nila? Na nagsisiakala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Hindi po. Na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Puro pakinabang. Nakikita ko po doon sa mga ibang mananampalataya ay nahirati na yon. Kapag nakatanggap sila, nakaano sa ng ganito, uy, salamat, blessing na naman. No? Puro blessing. Kaya karaniwan sa mga kanila, na puro ganun ang iisip, sila nga yung hindi marunong mag-bless sa gawain. Naranasan na ba natin yan? Nang maging mananampalataya ako, iniisip ko lagi, ay paano ako magiging blessing sa iba? At ang Diyos naman na hindi po nagkulang at kailanman na hindi magkukulang kapag alam natin ang ibig sabihin ng kabanalan na may kasiyahan. Tama? Verse 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Meron kang contentment. Bakit kailangan mo maghirap? Bandang huli, mamamatay ka rin. Pero bakit na hindi ka naman gagalaw? Alam mo naman, patotoo mo rin yun. Amen? Pero, kailangan, ang heart mo ay nasa Panginoon. Ano? Kapag may gawain, nakukonsensya ka na hindi ka dadalo. Nakukonsensya kang sumagot na, hindi ako pwede. Busy ako, hindi po pwede. Sasabihin mo na lang, oo nga nahihiya nga ako kay Lord. Nakukuha nyo ba mga kapatid? Oo nga parang kukulang ako sa Panginoon. Pero bahalang kumilos ang Diyos. Amen? Kasi, sabi nga sa Bible, ang buhay ng tao, 70 to 80 years old. Tapos uubusin mo pa ang buhay mo sa walang kabuluhan. Yung mga bata pa nga, napakasandali lamang ng buhay. Kaya lang, hindi lang maisip ng mga bata yon. Sabi ko nga, kung babalik ako ng 30 years old ako, 40 years old ko, sabi ko parang hindi ko maintindihan Parang haba-haba pa ng PC ko, kaya hindi ko ganun ako mag-isip Pero habang tumatanda ako, nakikita ko na yung sarili kong kamatayan Pero kung kayo ay ganyan pa rin, hindi mo pa rin nakikita yung kamatayan mo, di ba? Kaya nga sabi, mapalad, mas mainam ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Pero itong mundong ito, ang pinagsisikapan lagi, magsaya sila, birthday nila, di ba? Ano naman ang naging kontribusyon mo sa mundo? Ano naman naging blessing ka ba sa mundo? Makasarili ka. Anong dapat ipagsaya mo? Ang sabi niya kay Judas, kasama ni Jesus Christ, walang kasiyahan si Judas, di ba? Ano sabi ni Jesus Christ? Mahigi pa, hindi ka pinanganak. Tapos maraming tao ngayon, celebrate. Ang pala, sinasabi ni Jesus Christ sa kanila, maigi, hindi ka na lang pinanganak, mamamatay ka ng ganyan. Hindi ka pagpapala sa iba. Yung buhay mo, makasarili pa rin. Sakim ka pa rin. Pero ang sinasabi ng Biblia ay ang kabanalan na may kasiyahan, malaking pakinabangan. Kaya pag nakarinig kayo ng teaching
Hindi na sinasabi, uy, nagbigay ako ng ganito. Ano? Naging ano ko, sumagana ako. Uy, namagano ko sa Panginoon. Sagana na ako ngayon. Hindi po totoo yun. Totoo, ang Diyos nagpapala po sa atin. Amen? Pasalamatan natin siya. Pero ang heart natin, hindi ho sa pagpapala. Kaya lagi nagpe-pray tayo, Lord, magkaroon pang nawa ako ng maraming oras pa sa iyo. Hindi magkaroon pa ako ng napakaraming mga bagay na sisira at bubulag lamang sa akin. At bandang huli, magkakasakit lang ako. At bandang huli, hindi na ako makakakilos. At bandang huli, magiging paralitiko pa ako. Kasi yakap-yakap natin yung mga ganong aral. Pag sinabi natin, Lord, mahal kita, hindi yung pagpapala mo. Mahal kita dahil mahal mo ko. Una ka nagmahal sa akin. Kung ikaw ay lagi nasa akin, di ako magkukulang, kakain at kakain ako, ang pamilya ko kakain at kakain. Hindi ko kailangan na magtiwala sa sarili ko. Sabi nga ni David, tumanda na ako, nagkauban na ako, wala akong nakitang anak ng Diyos na namalimos. And yet, maraming tao ay ganon. Alam niyo, mga kapatid, sandali lang ang buhay dito eh. Kaya sarap ho ng flow natin. At si Lord, ibe-bless ka naman na ibe-bless eh. Pero ang tao, puro blessing, hindi marunong ma-bless. Amen? Hindi marunong ma-bless. Nakita ko po sa maraming tao po yan. Kung titignan po natin, na-identify lang natin, dinidefine natin ang kasakiman. Ang kasakiman ay idolatry. Okay. Ano yung kasakiman? Ano sabi po ng 1 Timothy chapter 6, verse 7. Dito po tayo. Kasi yung verse 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Datapwat, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Sumasakay ako ng kotse, mamahaling kotse yung sinasakyan ko at kilala yung tao, kasama ko siya, parang sikat na rin ako eh. Ano ba, nakikiride ako dun sa personalidad ng tao at yung kotse ng tao. Pag dumano ka, ang gara-gara ng kotse, kasama ako dun eh. Kasama niya ako eh. Iba yung pakiramdam ko. Hanggang unti-unti nakikita ko yung sarili ko, wala pa sa akin ang Panginoon. Sa akin, kahit sumakay ako, nung sumakay kami, makadalo lang, sinakyan namin, ay sasakyan ng punerarya, okay lang. Makadalo lang sa gawain. Ilang kami sumakay, 7 ata, pinara namin, walang masakyan. The Lord provides. Yun ang sinasabi ko, makakarating tayo sa pupuntahan natin. Wala nang masakyan. Ito na yung sasakyan ng punerarya. Ano? Nakihits kami. Kinakalimutan natin ang sarili natin. Kasi mahal natin si Lord. Amen? Palakpakan natin ating Panginoong Jesus. Mahal niyo ba si Lord? Oo, nag-iinarti tayo. Minsan ho, kung ano na dyan. At kung binilis ka, salamat. Pero huwag kang titingin doon sa blessing na yun. Titignan mo lagi si Lord. Sa bawat blessing na tatanggap mo, tingin ka agad kay Lord. Amen? Ako kanyo? Wala nang gagamit na cellphone na 3210 ngayon. Amen? Bigyan mo ang bata ng 3210 para pumasok sa eskwelahan. Hindi gagamitin. Amen? Minsan na-attend ako ng meeting. Naikwento ko. Hindi na alam ng mga bata yung 3210 eh. Yung cellphone na ginamit ko, sabi ko, ano yung aking pananampalataya. Minsan, tinignan ko yung sarili ko kung gaano pa ako kayabang. Yung binili namin na neck na cellphone, panahon na yon, mga 15 years ago, ang haba, parang pamalo ng parang pamalo ho talaga ng damit. Ang haba ho. Parang ang pagkatao dito Mayabag pa rin. Dinala ko ho. Matin ako sa seminar. So what? Natatawagan ako, nakakatawag ako. Ano pa? Cell card ng gamit. Okay, mas mura pa yung bayad noon sa cell card. Yung gamit ng cellphone na yan. May tinawagan ako, inilabas ko. Mula sa FX, inilabas ko. Doon sa inilabas ko. So what? May kasiyahan ako. Tinignan ko pa lang ang sarili ko. Ngayon, ang tao nakatingin sa kung ano meron siya. Hindi siya makalabas. Ino nga lang ang damit niya, hindi na siya makalabas. Ano mag-ulit? Artista ka ba?
Diba? Makadula lang tayo sa gawain kahit na iyon pa rin yung damit natin. Then later on, makabili ka, di bumili ka. Kung wala pa, di wala pa. Basta mahalaga maganda ka sa harapan ng Diyos. Amen? Mabuti yung kalooban mo sa Panginoon. Kasi hinahanap mo siya. Bakit natin sinasabi yan? Kasi ang kabanalan na may kasiyahan ay may pakinabang. Mauubos na natin tumunto. Magpapagod lang tayo kahit yumaman ka pa, magkaroon ka ng ganito kapag hindi natin naituro kahit sa mga anak natin na ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Magkakasakit at magkakasakit ka lang. Maghihirap at maghihirap ka lang. Ang kailangan mo lamang ay ito. Ano sinasabi dito? 8, verse 8. 1 Timothy chapter 6, verse 8. Ngunit, kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. May pagkain, pananamit, masisiyahan ka na doon. Kaya nga laging, tayo, di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit busy. Ng ibang mga kapatid, busy tayo. Pag sinabing gawain sa Panginoon, nahiya tayong tumanggi. Amen? Hindi natin sinasabi na, hindi, busy ako eh. Hindi natin sinasabi. Sinasabi natin, pag sa Panginoon, yan muna. Bakit? Anong kailangan? Marami kang pera, marami kang mabili, Alam niyo po, maraming tao ang iniisip na kapag tumulong sila sa iba, sila yung nakakatulong. Tayo po ang tumutulong, ang tinutulungan ng Diyos. Pero malalaman natin yan sa Biblia. Ngayon, balik po tayo. Sabi po sa Ephesians, ibig sabihin pala, sa binasa natin ay ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. May contentment ka na. Kung na-bless ka pa, salamat, O Diyos. Kaya mag-bless ka naman sa iba. Kahit anong kalagayan natin, maging blessing tayo sa iba. Hindi ho accumulation of wealth. Okay? Nakita niyo po in description. Pag sobra doon, kasakiman na. Minsan sumasobra, nakakabili nga tayo cellphone. Amen? Hindi yung masama yun. Pero wala doon yung heart natin. Amen? Pumili ka ng iPhone, wala yung heart doon. Hindi yung masama. Kung may purpose ka. Pumili ka ng ganito, hindi masama. Konsultuhin mo lang si Lord. Pero kung the moment na parang sasabihin mo, wala ka ng oras sa Panginoon, may problema ka malaki. Pag pumasok na ang panghihina, pag pumasok na meron na tayong karamdaman, kapag nandun na tayo sa ospital at tayo dinadalaw na lamang, doon natin maalala ang Diyos. Yung mga dinalaw, napuntahan, nakausap, na may sakit, laging sinasabi nila, brother, pagaling lang ang ni Lord, maglilingkod ako sa Kanya. Lahat ng oras ko, ginugugulin ko na sa Kanya. Kasi nung malakas siya, hindi niya nakita yon. Hindi tayo laging makakalakad, hindi tayo laging nasa lupa, hindi tayo laging nakakatakbo, hindi tayo laging bata, hindi tayo laging ganito. Hindi lahat ako, hindi, kahit sino man, ikaw ako. May katapusan ng lahat dito. Ubusin mo ng tama. Hindi ka laging kikita, hindi ka laging may kikitain, at hindi ka laging sagana. May mga panahon na sasalat ka rin at masasalat. At may mga panahon, at darating ang panahon, mga mata mo ay hindi mo na maididilat. Huwag mo nang intayin yung panahon na yon. Masiyahan ka na kung may kinakain ka, tiniinom. At ano po ang ibig sabihin po noon? Ina po yung ating babasahin na may dahilan. Pag lahat tayo may contentment, lahat tayo tunay na pinagpala. Amen? Ang sukatan kasi ngayon, ang pinagpala, gumanda yung kotse mo, gumanda yung hanap buhay mo, nakabili ka ng malaking lupain, marami ka, sagana ka, pinagpala ako. Sa Bible, ang tinawag na mapalad ay isa sa mapalad yung nakakakita ng kaharian ng langit, nauuhaw sa kanyang katwiran. Remember yung sa Matthew chapter 5, the Beatitudes, andun lahat. Nauuhaw sa katwiran, nalalaman niya na darating ang time, wala na siya dito. At maipapamana niya sa mga anak niya ay lumakad sa pananampalataya na walang bagay, walang nagutom ng mga anak ng Diyos. Amen?
Ililigtas niya bawat membro ng pamilya natin. Kahit na ganong kalupit ng membro ng pamilya natin, kapag tayo mismo, we believe in the name of the Lord Jesus Christ, gagawa at kikilos niya. At makikita natin, hindi lamang siya lalakad na gaya ng taga-sanglibutan. Kundi mamumuhay na siya sa katwiran. Paano ba nalalaman na tayo, Kristiyano na, nahihiya tayo pag sa Panginoon? Lahat ng bagay sa Panginoon is either na maging silent na lang tayo. O dalo ka sa ganito, magiging silent na lang tayo. Sa kalooban ng Diyos. Nawa. Kasi lahat tayo nagkukulang. Amen? Yun ang mga totoong Kristiyano. We ask at we don't condemn anybody. Kasi may kanya-kanya tayong napaglago eh. At may pamaraan ng Diyos. Tingnan po natin. Sabi po doon sa Corinto 2 Corinthians, chapter 1, verse 4, na siyang, yung Diyos po daw. Sa verse 3. Basahin ko lang yung 3 para malinaw. Purihin nawa ang Diyos. Ang Diyos po at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang sa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Bakit ka kino-comfort ng Diyos? Basahin mo ng gusto. Inaaliw tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kapighatian. May purpose, may dahilan kung bakit nakakaranas ka ng kagalingan, ng kalakasan, hindi ka maging makasirli. Masabi mo sa iba to, kung ano yung dinanas mo, madanasan din ng iba. Kapatid, mag-ano ka lang sa Panginoon. Kahit anong nararamdaman mo, makakaya mo. Huwag ka lang titingin sa mga bagay na pangmundo. Kawawa ka. Pag titingin ka kay Lord, nagbabasta ka na sa eternal. At kung may pangangailangan ka dito sa temporal, bahala, sagot ni Lord yan. Basta ang puso mo lang ay eternal ang tinitignan. Ay maraming tao, sinasabi ng Kristiyano, pero wala pa sa puso nila. Ang puso nilang kayamanan nila ay mga makalupa na hangarin. Kaya nga yung mga tao, walang pakailam ho eh. Sa gawain sa Panginoon, di ba? Magtataka sila, bakit nakakasustain tayo? May mga nagsasabi sa akin, ilan-ilang lang naman tayo. Nung una, sabi, wag na lang tayo dito. Magbabayad pa tayo ng malaki. Marami pa tayong gagawin. Yung mga ibang mga mahirap na maatin, pamasahin natin lahat. Wala ho. Dahil po, mabuti ang Diyos. At tayo, na inaaliw ni Lord, kinokomfort ni Lord, meron dahilan. Hindi para lamang tayo makasarili. Kumikita lang tayo sa sarili natin. Sinasabi natin, nandun tayo sa Panginoon, pero ang hangad natin ay para sa sarili lang natin. At hindi kailangan ng Diyos ang anuman sa atin, sapagkat ang lahat ng nasa atin ay hindi sa atin. Amen? Kaya nga hindi ako makulit sa mga tao. Kasi lahat yan ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Namamangha ako at ayokong tumingin po sa mga material na bagay. Siya po yung bahala. Pinoprovide niya yung lahat. Minsan may nagtatanong, bakit to? Saan pa yan? Sa awa ng Diyos. Ginagamit ho mga kapatiran na hindi na ho material. Sabi ko nga, kailangan ba natin talaga to? Kung sa panahon ito, kailangan natin, salamat sa Panginoon, gagamitin natin lahat. Po-provide ni Lord yan. Hindi natin kailangang gipitin ang sinuman. Amen? Pero sa mga kusang loob, na ginagamit ng comfort, kino-comfort tayo sa mga kagipitan, ang sabi daw, i-comfort din natin ang kapwa natin. Kapag may dinadanas kang problema, tinulungan ka ng Diyos. Sabi, kung tinulungan ka ng Diyos, ikaw na lang ba ang matutulungan? Sharean mo siya. Alam mo, kapatid, nung may problema ako, dumalangin lang ako sa Panginoon. Ibalita mo. Kapatid, nung ako ay nagkasakit, ako ay kanyang pinagaling. Masyado tayong nakatingin sa mga nakikita lang natin. Nung mabangga po ako, meron akong pupuntahan.
Ang nasa isip ko, makapunta pa rin ako sa pupuntahan. Nabangga po ako eh. Humingi ako ng tawad sa Panginoon. Sa awa naman ng Diyos, may konti lang po akong ano rito, dire-diretso pa rin ako doon sa akin pupuntahan. At inalis niya po lahat-lahat. May kanting may dugo. Sabi, may dugo yan, Brad. Oh. Nawala naman. Awa ng Diyos. Kasi yung heart ko, gusto ko sa Panginoon eh. Diba? Ang mga tao nakatingin eh. Nakatingin lamang sa kung ano makukuha nila kay Jesus eh. Amen? Tawag doon, mga sakim. Yung hamig ka lang ng hamig. Gusto mo lamang makuha na makuha. Sabi ng Diyos, what profited a man if he gains the whole world and he loses his own soul? Makuha mo naman ang lahat ng bagay. Pagdating ng paghuhukom, anong pinagagawa mo? Kaya kino-comfort ka ni Lord. Ano dahilan? Bakit ka kino-comfort? Upang sa inialiw ng Diyos sa iyo, sabi ho, sa verse 5 nitong Korinto, 2 Corinthians chapter 1, sapagkat kung paanong verse 4, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, ano dahilan? Upang ating maaliw ang sa anumang kapighatian. Magiging blessing ka na sa iba. Sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Inaliw ka, huwag ka parang naaliw ka naman. Thank you Lord, naaliw ka. Pero iba yung naaliw ha. Yung tuwan-tuwa ka lang sa sarili mo. Hindi. Kaya nga tayo, nag-aaral. Pag Sunday, nag-Bible study tayo para maisabihin natin yung gospel. Para kung bago natin ipikit natin ang ating mga mata, wala na ho. Ako naniniwala, magkukontinue pag ang Espiritu Santo ay nasa inyo. To bless others. There is always reason kung bakit kayo pinagpapala ni Lord. At ang dapat daw unang pinagpapala, sabi nga ho, ang mananampalataya. Nakatutok ho tayo doon. Sa ating pagtatapos, napakahalaga mga kapatid. Bakit ho kailangan aliwin tayo ng Diyos? Bakit tayo kailangan pagalingin ng Diyos? Bakit kailangan na dumalo tayo sa gawain? Binabago ng Diyos yung mundo natin. The more na marami ho tayong kapatiran, nakikreate po yung mundo na naghahanda ho doon sa yonder world, no? Magpa-practice po tayo ng kabanalan. Hindi po tayo perfecto. Yung ibig sabihin po ng kabanalan na yun, nagkakamali pero hindi nagpapatuloy sa pagkakamali. Nagkakasala pero hindi namumuhay sa kasalanan. Yun po yung kabanalan na meron po ang mga Kristiyano. Tinawag tayong banal kasi lagi tayong naghahangad, mapapalapit lagi tayo sa Diyos. Kaya nga ho, sabi, may dahilan lagi ang Diyos sa bawat blessing, sa bawat healing, sa bawat kaaliwan, meron dahilan. No? Para wag mong tignan ang sarili mo. Tignan mo, maraming mga tao pa na andyan. Kahit tulungan mo ng tulungan yan. Ay, nung araw, pupunta dito marami. Akala DSWD ang Christianity. Naalala ko yung sabi ni Peter, neither gold or silver we don't have, but in the name of Jesus Christ, tumayo ka dyan. Sabi niya, wala, hindi silver gold. Minsan nahihirati tayo dun eh. Tumulong ka sa tao, tapos wala naman si Jesus, hindi naman na-develop sa kanila, wala din. Kaya tayo dapat naririto para maging Christ-like tayo. Ano? At kung Christ-like tayo, may kakontentuhan tayo sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus.